Yan, dito tayo sa Miantok Sur. So ocular visit para sa mga nakapilang nagpapa-ocular. So house project. So kasama natin si Kagawad Noel. Okay, dito tayo sa property ni Ma'am Melanie. So balak po nila dito 2-story na house, 3 bedrooms, tapos may kwarto dito sa baba na may common TNB, tapos sa taas 2 kwarto, tapos may toilet and bath din, tapos master bedroom. Siyempre may toilet and bath din po yon. Tapos 2 garage. Yan po yung requirements na gusto ni Ma'am Melanie. So yun. So dito lang ito sa sa Miantok Tarlac. So yung front ng bahay andito. Yan, so may bakod na yan. So may parang bakod pa kasi dyan, pero dito property pa rin nila to. Yan, so matatanggal na rin itong garahe na to, tsaka yung bahay dyan. So matatanggal na rin po yan. So panibagong layout yung gagawin dito. So kasama natin si Sir Noel. Ayan, si Kagawad po siya ng Miantok, former Kagawad. Siyempre kasama rin natin sila Architect Ian tsaka si Architect Oliver. So pinag-uusapan po namin yung titulo tsaka yung mga ibang requirements dito. Okay, so tara na. Yan, so gawa na lang tayo ng GC para dito sa project. Yan. So ito yung bahay nila Kagawad, tapos ito yung property ni Ma'am Melanie. So yan, tara. So punta naman tayo sa kabilang project. Okay. Yan, dito na tayo mga boss. Atoy. Isa atoy. Hello. Hello ma'am. Ito kasi may second floor talaga. Kaya lang na sila ng budget noon. Kaya ipapatuloy ko yan. Ay, kuya. Sige po. Ayan ka. Okay, so may plano na dati ito. Kaya lang hindi nasunod yung plano niya ngayon. Sinukat po namin. So pag-uusapan po namin yung mga detalye na ito. So pati sa loob hanggang sa labas sinukat po namin yung area, pati mga poste. So kailangan kasi po yun pag mag-drawing po tayo. Ayan, shoutout kay Ma'am Sherilyn Arensana. So yung nandito yung si Sir Christopher nandito mga boss. Ayan, merienda tayo mga boss. Maganda silang merienda. Okay, so tara na. Pupunta naman tayo sa Kamiling, tapos Santa Barbara. Sige sir, thank you. So schedule po na ito na i-decide mga May pa, tapos mga October pa September kung sakasakali. Okay, dito naman tayo sa Nuling, Sitio Mamali. Yan, kay Sir Brian. Sir, kamusta? Architect Ian tsaka Architect Oliver. Sir Brian, secretary Sir Brian, sir. Kapinan ninyo ni Ma'am nga Adik Santos. Ano ti pa araw dito, sir? Kaji sang Ay, sango. Agka-jeti ka rin, sir. Sige. Meron. Diyan pala tayo sa harap mga boss.
Ako nag-i-truck to. Pala tayo sa harap. Okay, dito na tayo mga boss. Oh, ito pala, ang laki pala. Akala ko yung sa kabila, meron pala rito. Nakita ko to kanina, ang ganda sabi ko. Ang ganda sabi ko, yung pala, ito na pala yun. Ay, shoutout kay Ma'am Abik Santos. Okay, so dito, ang gagawin natin dito, may extension sa likod. So, master bedroom, kitchen, so tapos may CR din. Tapos dito sa loob, so ano po siya, ang ganda ng design niya, kaya lang dito sa loob medyo makipot. So yan, so pakita natin. So ito, bali yung hagdan na natin pupunta na doon, banda ron, doon sa may pintuan doon. Yan, tapos dito mababagbag na po to. Ito na yung magiging living room nila. Yan. So may kwarto kasi rito, tapos CR. So tatanggalin na rin po to para lumuwang yung living room niya. Tapos extension sa loob, pati yan tatanggalin na rin ito. Tapos yung hagdanan natin dito na daw. Okay. So yun lang, mag-sketch. Drawing natin ito. So kailangan natin i-drawing para ma-estimate natin ng maayos. Tsaka yung pag natin dito, re-redesign kasi natin yung interior na ito. Okay. So tara naman mga boss. So sa Santa Barbara naman po tayo. Ay, architect man na may bayan. So pagtento kami talaga. Ito ang talaga kung siguro ito. Sa schedule nito. Baka timeline ng tuloy mga 4. Okay, so tara naman mga boss. Santa Barbara po tayo. Okay, so yan, dito naman tayo sa Santa Barbara. So ito yung project. So finishing. Hello ma'am, kayo po si Ma'am Venus, ma'am? Oo. Opo. Ako po si Mac. Opo. Si Architect Ian po, tsaka si Architect Oliver. Ay, opo. Good afternoon po. Ay, bubuksan ko lang yung loob. Sige po ma'am. So naipatayo na yung bahay. So finishing na lang po. Kagaya ng ceiling, yan, modular cabinet. So tiles, yan yata yung mga gagawin. Tapos yung siguro pati pintura na ito. May sata. May isa lang ata. Yan. Studio nag. Data nandiyan na pala yung ano. Yan na, i-print na po ni architect yung ano, yung plano niya. So yun lang po sa amin sa email. Yung may-ari po nito nasa ibang bansa, na sa China yata. Tapos nag-stay siya sa Hong Kong. Meron pa siyang ano, ports na. Hindi direkta sa ano, init. Ito yung bahay. Ayan na, bako-bako. Ito yung living room da. Living room. Tapos ito po yung kitchen. Ay, dining po tsaka kitchen. Dining ito yun. Tapos kitchen. Ito yung kitchen. May palitada la. So ito yung room 1. Ano ito yung master? Master. Planning niya. Dito yung ano. Dito yan, no? Ano ito yun ay?
Ano dyan? Babo ata. Ato na eh. Shower siguro. Ano di ba? Yan din. Ito pa, hindi lang. Kapagkaman na. Mukhang minadali yung trabaho rito So room 2. Yan siguro yung master. Tapos room 3 saka room 4. May ano pa pala dito eh. Oh, may loop. Ito yung CR. Okay. Meron palang loop dun. Ito nga sa taas. Ay, ano makakapunta dun? Ito. Parang storage lang yon siguro. Ito yung mahirap na i-finishing yung mga wall niya. May mga bako-bako, karamihan bako-bako. Lalo na dun sa mga kwarto, mga poste niya hindi basta madida na gano tingnan natin yung basement. May basement pa siya rito. Ayun. So halos lampas tao mga boss. Parang nasa 7 feet. Sige po ma'am. Okay, so tara na. Tapos na yung mission natin sa araw na to. Mamayang gabi naman may meeting tayo. Let's go. Okay, dito na tayo sa bahay mga boss. Ayan, no. Gawin natin sila architect. Tapos din yung natin, lakad. Yeah, ingat. Pasok natin doon. Bumili tayo ng ng mangga. Yan, naka-markot. Markot ba to o ano to? Ay, naka-markot pala yon. Tapos ito grafting. Yan yung grafting 5 in 1. 1, 2, 3, 4. Oh, 5 in 1. 5 yun pala. 1, 2, 3, 4, 5. So, iba't ibang klaseng mangga sa isang pugo. Nagbigay din siya ng pangdilig dyan. Ihalo sa tubig. So binili natin 2,000.
binigay na lang to. Grow more barrier cost, Cosim growth enhancer and resistant builder against common soil borne disease. Ayan, pangdilig, ihalo sa timba. Pagbilig. Doon sa kinuha ko, binigay na lang to. Saan galing? Yung pinagbilang ko ng mangga. Sa mangga. Saan ko ito ilalagay? Doon na lang. Hi! How are you? Hi. How are you? Subscribe to the best vlogger, and I'm searching it right now. Oh, dito na magbabay na. Bakla Cornelia Vlog is the best vlogger. Yes. Click in the video now. Make sure to Subscribe. Tingnan nyo yung ayong sa search ni Kuya yan. siguro yung best vlogger yan. Opa. No. Wow. And look, Wow. do this. Wow. Subscribe. Wow, Like thank and you. subscribe right now. Wow. Do what I did to the channel. And, Wow. and make sure to click on the video right now. Bye. Bye. Look what they're gonna do in the channel. Kala ko ikaw yung magpapatay. I-click mo muna ito. And then Subscribe. Makla Gunelia Vlog is the best vlogger. Click in the video now. make sure to Subscribe. Like and subscribe. At bakit dito Good morning. Saan ka punta yan? Saan ka pupunta? Iyan, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Di mo alam? Sa Davao. Subscribe! Wow, thank you! Thank you! Like and subscribe! Wow, thank you! Saan kayo pupunta? Antipolo! Maki-birthday kay Zion! Mag-birthday pa Happy sila. birthday, Zion! Sa pamangkin na 1 year old. Zion, if you're watching this from the future, happy birthday! Wow! Ikaw, if you're watching this video, Please subscribe! Yes, click subscribe! Make sure to like and subscribe! wow, thank you! Welcome! Baka si Zion hindi alam ng subscriber means. Diba? Opo. Kasi 1 year old din bukas. Meron. So ayan, hatid po natin sila sa terminal. So pupunta po sila ng Antipolo. So birthday. Birthday yung sa pinsan ng mga bata. So yatid lang po natin sila sa terminal mga boss. Tayo naman hindi tayo makakapunta. Marami tayong lakad. 5 to 6 hours. Yung biyahe ninyo? Oo. Sa 6 years old siya, ma-stop nang maglaway. Okay, dito na sila sa siesta. Wala ko yan. Saan? Dito. Dito na. Cubao. Cubao sila. Lagyan mo nga. Akin na yun. Ito na lang ilagay. Ingat kayo, bye-bye. Bye-bye, love you. Yes, Dito sa kabila, sa kabila. Ilagay mo yung bebe. Pakit na kayo. Pakit na
kiss lang. Love you po, Papa. I love you. Bilisan mo. Love. Ikaw yung Bilis. best vlog. Best vlogger. Best vlogger. The Okay, most okay. best vlogger Okay. ever. Okay. Dahil tubig po. Saan niyo po yan? Oh, alis na ako. Okay, sir. Yung apat. Bumili tayo ng ano, Versatex roller. Okay. So, ito na yung binili natin. 295 po yung isa. Apat yung binili natin. Ayan o. 1180. So sa ano to, pag mag-apply ka ng skim coat, tapos gagamitan mo ng ano, skimming blade. Ayun. So, tara na. Punta naman tayo sa bahay, tapos diretso tayo ng Mayantok. Galing na po tayo sa bahay mga boss. So diretso na tayo rito sa Poblacion Sur, Mayantok Tarlac Project. Para nakikita ko na yung project natin, oh. Tumataas na. Nakapag lintel beam na po sila. So magro-roof beam na yata tayo ngayon. Hindi pa na-formahan. Okay. Tingnan muna natin yung perspective niya mga boss. Yan, Bungalow House. 3 bedrooms bungalow residence. Barangay Poblacion Sur, Mayantok Tarlac. Ayan. Okay. So tara. Naglagay na rin tayo ng poste dito sa may garahe. Tapos naka firewall po doon banda sa may gilid. Andito pala si Engineer Gabriel. Siya pa yung nagsusupervise dito bukod kay Foreman. So ito na yung corner window natin. Nakabuhos na siya. So may dalawang poste po dyan. Tapos siyempre doon sa taas may biga po tayo dyan. So kaharera po siya ng lintel beam. May ata na. Asa dagtayin sa agag trasisan. Bagal na dyan ka. Parang na dyan pang babe. Isatan? Isatan niya? O may isa pa yung Likod sa ito. kita man. Tingnan nga natin. So rough beam na tayo. Ito na yun. So ito na yung taas niya. So yung lintel beam natin, ayan, pati doon sa mga pintuan nakasali, hindi lang sa mga bintana. So umikot po siya. So ito pa yung room 1. Maluwang-luwang na rin. Mas maluwang pa doon sa master ko. Ito yung common CR. Ayan, okay na. Naka na tayo. Nakapag-ayos na po tayo ng mga sanitary pipe. Ito po yung room 2. Tapos ito yung master bedroom. So ito yung pinakamaluwang. So may walk-in closet, tapos toilet and bath. Tapos dito may bar counter pa po rito. Tapos kitchen, tapos dito yung dining, tapos salas. So nakikita ng itsura ng
ng floor plan natin, yung interior niya. So ito pa yung kitchen. Tapos septic tank nandito sa likod. Tingnan natin. So dito pinalagay ni sir, ni Insan. Nasa na yun? Wala pa pala. Wala pa palang nahukay. So ditong banda ilalagay yun. Yung banda. So ayun yung ilagay sa harap. Tapos yung mga canopy natin, yung abang para sa canopy, naka abang na. Ayan, kompleto na po yan. Pati dito. Ayan, kompleto. Ayos. So mapapansin nyo dito sa mga poste natin, naka-plus po siya sa hollow blocks. So wala po siyang makikitang poste. Tapos ito, mula dun sa flooring na sa 1 meter lang po yan. Yung bintana dito sa may kitchen. So doon tayo magbabase sa loob pag na-tilesan na. So 1 meter lang po yung taas niya. Para sakto-sakto dun sa kitchen sink. Tapos yung mga natin, kwarto natin, ceiling height niya nasa 3 meters. Pero pa yan, plus pa po dun sa beam natin na nasa 20. So yun, parang nasa 320 po lahat. Okay, so tara na. So yung project natin dito, pa lang, bare finish pa lang po siya. So hindi pa siya kasali yung finishing niya. So mabubungan lang, mapalitadahan lang. So ganun lang yata yung natin. So di ko pa na-review. Basta lang siya, bare finish lang po siya. So ang maganda rito, hindi natin in-estimate ng hanggang finishing. So kung in-estimate ito natin ng hanggang finishing ito, siyempre tumaas na yung mga gasolina ngayon. Lalo na itong diesel, nasa 123 na yata yung diesel natin ngayon. So tumaas na rin kasi yung mga materyales. So yung estimate natin noon, so mga project natin noon, lalo na na-close na natin. So ayun, bali na ngayon, iba na yung presyo noon tsaka ngayon. So ngayon, ewan ko lang kung tataas pa yung mga materials natin dito. So isa yun sa mga problema namin sa mga house, yung mga kinontrata natin hanggang layout hanggang finishing. So nag-iba na yung mga presyo. So ngayon, kung magpapa-estimate kayo sa panahon na to, medyo mataas talaga yung estimate namin. So mas maganda siguro kung hintayin po natin na bumalik sa dati yung presyo ng gasolina, kasi yun isang nagpapatas ng mga materialis natin dito sa mga project natin. Pag tumas kasi yung gasolina, tumatas din yung mga materialis. So yun, mas maganda kung stable yung materialis natin, kasi ngayon patas na rin ng patas. Mag-estimate ka ngayon, tumas ng 20%, 10%. So ilang sa susunod na linggo, ewan ko lang kung magkano itatas ng mga gasolina. So patas ng patas mga boss. So yung mga materyales tumatas din. Siyempre yung mga hardware natin, mahal na rin yung bigay sa kanila dahil sa gasolina. So yun ang naging problema natin doon sa mga ibang project natin na hanggang finishing. So dito, buti dito, hanggang bare lang kami rito. So pag mag-estimate uli kami, siyempre i-update namin. So mas maganda kung mag-update kami pag stable na yung materials natin. Kung hindi na siya tataas, mas maganda sana kung mas bababa. So yun, so tara, punta naman tayo sa Maninyog. Gaya doon sa pinuntahan natin kahapon nila architect, so pinapa-estimate sa atin kasi finishing na po yun. Pinapa-estimate sa atin, gusto nilang malaman kung magkano na yung
estimate. Ang mahirap ngayon dyan, ang bilis tumaas ng mga materyales. So yung base kasi namin, nakabase rin po siya dun sa mga materyales na bibilin natin. Doon namin binabase yung estimate natin, kasi naka-itemize yung mga estimate natin, gaya ng kung magkano yung materyales na ilalagay natin, tsaka yung labor niya. So naka-itemize po yung estimate natin. So ang problema kasi, halos linggo-linggo tumataas yung mga materyales. So kung i-estimate natin ngayon, so sunod na linggo, iba na yung presyo ng materyales. Siyempre, yun ang hindi na malulugi tayo doon kung sakasakali. So ayun. Pero ang maganda naman doon sa estimate namin, po siya, naka-itemize. Nandun po yung presyo ng mga materyales tsaka labor. So yun, pag in-estimate natin ngayon, lalo na ngayon, mataas na ngayon, ewan ko lang kung tataas pa yung mga materyales. Siyempre, mataas na rin yung estimate natin. So sabi namin doon sa client namin isa, ano na lang namin, hintayin lang namin bumaba yung mga gasolina. Siyempre pag bumaba yung gasolina, bababa na rin yung mga materyales. So yung estimate namin, bababa na rin. So yun pa yung sinadjust namin. So sabi naman ng sige, kasi ngayon mahirap na baka hindi pa natin ma-close yung proposal natin, yung kontrata, pag ganun kalaki yung mga materials natin. So mataas na kasi yung mga materials ngayon sa mga kontraktor dyan, alam po nila. So bakal, pati pintura tumas na rin. So yun. So tara, siyempre mobilization, yan din po yung isa. Siyempre nagsasite visit tayo, bibili rin tayo ng materials, tapos dinideliver po natin sa mga site. So yan po yung isa pa. So tara, punta naman tayo sa Maninyog, may Antok Tarlac project. So andun ang umahawak doon si Foreman Ambo. So let's go. Okay, dito na tayo. Dito na tayo sa Maninyog. Okay, so tara. So retouching pa rin tayo rito. Pagay okay na. Ganda na yung groove niya. So pipinis na lang ito. Pina-ice po natin lahat ng groove. Okay. So pinuulit ko yan nung last na pumunta ko rito, kahit hindi ako nabilinag. Okay. Pinunasan niyo? Ha? Napunasan na to? Nakapagpinto pa rin kami. Ha? Nakapagpinto? Ito, ikaw yung pintor? Doon pala mo. Okay. Okay. So nilibot na natin. So okay na. So finishing na sila. Okay. So ditong banda nagpadagdag ako ng kulay. So smoke gray. So dito ng banda. Pero sa ibang parte okay na po yan.
So retouching. So next week siguro okay na to. Itong bahay maka-finishing na yan, naka-finish na. Sunod na natin tong ano, itong ano ba to? Sunod natin itong bakod. Okay. Okay dito mga boss. So kulay pala nito mga boss. Dewy Night ng Davies. So pinatimpla ko lang po yan, pero ito premix na po to. Seal green ng Davies, tapos tully white ng Davies, tapos yon smoke green ng Davies. Tapos yung mga white na nasa moldura, elastomeric din po yan. So Davies pa rin po yan, elastomeric white. Ayan. So dito inayos po namin yung mga group niya. So next week finish na po tong ano, bahay. So okay naman na yung mga ano, pinaparitats ko. Finish na po yan. Tapos susunod na natin itong bakod. So unang gagawin natin dito, sprayan po natin yung bakal ng primer. Magpa-primer po tayo yung mga grills nya. Pati ito siguro, ay bagay hindi na siguro to. Ayan. Oh, ano nyo na rin to. Lagyan nyo na rin, oh. Oh, cyclone na nga eh. Pwede rin yan, no? Ano nyo na rin yan. Pero linisan nyo muna. Primeran nyo. Unahin natin yan. Saka tayo magpipintura ng bakod. Kasi yung spray kasi, ano yun, lumalampas sa, pag nag-spray kayo dyan, lumalampas dito, baka makuha niya tong bakod. Kaya una na natin tong grills bago yung bakod natin. Dito makakapag-retouch tayo dyan kasi mano-mano na po yan. Yan, dati yung mga group na ito papangit. So ayan, nagawa na natin ang paraan. Smooth na siya. Ganda. Okay na. Tapos naka-align na rin siya. Yun na lang, malikabok. Pati dito. Okay na rin dito. So may konting retouch lang dyan sa mga group. Okay, so tara na. Yan lang naman yung update dito. Sige, palakpay. Okay. Gumaganda na siya. Let's go. Okay, dito na tayo sa bahay. Yan, wala yung mga bata. So, yan lang po yung vlog for today natin. So, di ko na po habahan. So, kita-kita na lang po tayo sa next video natin, sa next vlog. Magandang araw po sa lahat at God bless.